kung isa ka sa libo-libong mga pensyonado ng Social Security System o may mahal ka sa buhay na umaasa sa buwan ng benepisyo nito, makinig kang mabuti. Isang napakahalagang anunsyo ang inaasahang magbabago ng takbo ng buwan ng kita ng maraming Pilipino. Simula ngayong darating na buwan ng Agosto taong 2025 ang mga pensyado ng Isaya ay makakatanggap na ng dagdag na buwan ng pensyon na aabot sa 1,000 C at 6 na at hindi lang yan. Kasama rin sa implementasyong, ito ang tinatawag na retroactive pay na siyang babayaran. Pabalik mula sa buwan ng Abril. Kung totoo sa iyong kaso, ibig sabihin may kalakip na limpak-limpak na paunang bayad na darating sa iyong ES card sa Agosto. Pero teka muna, hindi basta-basta ang pag-unawa sa balitang ito. Sa dinami-rami ng mga anunsyong lumalabas online at sa radyo, marami ang nalilito, nagtatanong o pinagdududahan kung totoo nga ba ito. Marami ring gustong malaman kung sino-sino lang ang kwalipikado, paano ito matatanggap at kung kailangan ba ng aplikasyon. Kaya ngayon linawin natin ang lahat sa malinaw prangkang paliwanag base sa totoong datos at pahayag mismo ng Social Security System. Ayon sa opisyal na memorandum nga na inilabas sa ikasinang Hulyo, taong 2025, layunin ang pagtaas ng pensyon na ito na bigyang ginhawa ang mga retiradong miyembro na matagal nang humaharap sa pagtaas ng presyo ng bilihin, gamot at serbisyo. Ang dagdag na 1 at 76 na kada buwan ay ipapatupad mula sa buwan ng Agosto. Subalit ay retroactive simula noong Abril. Ibig sabihin sa Agosto, hindi lang dagdag na buwan ng pensyon ang matatanggap mo, kundi ang kabuang 3 buwan na baklog mula Abril, Mayo at Hunyo. Sa madaling sabi, sa mismong payaw ng Agosto, makakatanggap ka ng lump sum na tinatayang umaabot sa halos PH 00. Totoo ito kung ikaw ay aktibong pensyado. Mula Abril hanggang Hulyo ngayong taon, sino-sino nga ba ang saklaw ng dagdag na ito? Simple lang ang sagot. Lahat ng pensyonado ng SS na nakatanggap ng regular na buwan ng pensyon simula noong Mayo at may hindi bababa sa 120 at 20 buwan ng kontribusyon bago nagretiro. Saon nito ang old age pensioners, survivors o mga benepisyaro ng yumaong miyembro at mga disability pensioners. Walang kailangang gawin, wala kang kailangang lapitan sa barangay. Wala kang kailangang form na pilapan. Automatiko ang implementasyon. Ang ISADA mismo ang mag-adjust ng halaga ng iyong pensyon at sila rin ang magtatala ng kabuang retroactive pay para sa payout sa susunod na buwan. Ngunit may isa pang aspeto na dapat pagtuunan ng pansin. Bakit ngayon lang ito ipinatupad? At saan magmumula ang pondong pambayad sa milyon-milyong pensyonado sa buong bansa? Ang kasagutan? Bunga ito ng fiscal restructuring at investment gains ng SRS nitong nakaraang 2 taon. Matapos ang sunod-sunod na panawagan mula sa mga grupo ng senior citizens, gayon din mula sa ilang mambabatas, kinilala ng pamunuan ngaya ang pangangailangan ng dagdag na suporta para sa kanilang mga miyembro. Ayon mismo kay President Rolando Macasayat, na layunin ng ESE ay hindi lang mag-ipon ng pondo, kundi tiyaking may dignidad ang pamumuhay ng bawat pensyonado. Sa simpleng salita, kinikilala na ng ahensya na hindi na sapat ang dating halaga ng pensyon, lalo na't patuloy ang pagtaas ng inflation. Kung tutuusin, ang si at nao ay hindi man kalakihan para sa ilan. Pero para sa karaniwang Pilipino, lalo na yung umaasa sa 5 buong buwan ng pensyon, malaking ginhawa ito. Halimbawa, si Mang Arturo, 71 taong gulang na retiradong karpintero mula sa Tarlac, ay kasalukuyang tumatanggap ng 5B at PHP kada buwan. Kulang na kulang yon para sa gamot, pagkain at kuryente. Pero sa darating na Agosto, magiging PH na ang kanyang monthly pension at may dagdag pang 6,000 na lumsom. Para kay Mang Arturo, ang dagdag na ito ay hindi lang numero. Ito ay pangtawid gutom, pang-maintenance at pangkuryente para sa 3 buwan. May mga nagtatanong din paano kung hindi ako nakatanggap ng pensyon nung Mayo. Makakatanggap ba ako ng retroactive pay? Ang sagot, hindi. Sakop lang ng retroactive adjustment ang mga aktibong tumatanggap ng pensyon simula Mayo pataas. Kaya kung ikaw ay nag-file ng retirement o survivor claim noong Hunyo o Hulyo, lamang hindi ka pasok sa retroactive portion pero makakatanggap ka pa rin ng dagdag nabsi at now simula sa buwan ng Agosto. Isa pang mahalagang tanong, paano ito makakaapekto sa kabuang trust fund ng NIF? Ayon sa kanilang actuarial projections, mananatiling solvent o matatag ang pondo ng Isaya hanggang taong 245. May sapat pa ring kita mula sa diversified investments at regular contributions ng mga miyembro. Hindi rin ito mangangahulugan
nang bigla ang pagtaas ng kontribusyon mula sa mga empleyado or employer ayon mismo sa madaling sabi. Hindi ito itinuturing na pabigat sa ekonomiya, kundi bahagi ng social protection mandate ng pamahalaan. Marahil ay naaalala ninyo ang huling pagkakataon na nagkaroon ng pensyon increase nung 17. Dalawang hakbang yon. Unaong dagdag at pagkatapos ay sinundan pa ng isa. Pero nitong nakaraang 7 taon, walang naging adjustment. Kahit na tuloy-tuloy ang pagtaas ng bilihin. Kaya itinuturing ng marami na overdue na ang bagong increase na ito. Ngayon, ano nang dapat gawin ng mga pensyonado? Una, siguraduhing aktibo at tama ang inyong bank account o OED card na ginagamit para sa payout. Marami sa mga delay ay dulot ng mga lumang o deactivated bank accounts. Pangalawa, bantayan ang opisyal na anunsyo mula sa AEA, hindi mula sa chain, messages o mga YouTube na wala namang basehan. Kung may duda, tumawag sa Raera Hotline o umisita sa kanilang verified na social media page. Pangatlo, ipasa ang impormasyong ito sa iba. Sa mga kapatid mo, kapitbahay o matagal nang hindi nakakatanggap ng balita. Dahil ang totoo, maraming pensyado sa kanayunan ang walang access sa balitang ito at sila ang unang dapat makinabang. Hindi ito balitang para sa mga politiko kundi para sa karaniwang Pilipino. Walang political color, walang kampanya. Isa itong konkretong hakbang na magbibigay ng karampatang suporta sa mga taong ilang dekada nang nagbanat ng buto para sa kinabukasan ng bansa. Ang dagdag na bara at 76 na kada buwan ay hindi simpleng increase. Isa itong pag-amin ng gobyerno na may obligasyon itong bigyan ng dignidad ang katandaan. Ang retroactive na pagbabayad mula Abril hanggang Hulyo ay simbolo ng pagbawi sa naantalang hustisya. At sa panahong napakataas ng presyo ng bigas, ng kuryente at ng pamasahe, bawat pisong dagdag ay may bigat at kabuluhan. Hindi ito solusyon sa lahat ng problema. Hindi nito agad aayusin ang sistemang matagal ng sira. Pero ito'y isang hakbang, isang tamang direksyon at isang konkretong pakinabang para sa mga matatandang Pilipinong matagal nang naghihintay ng kaunting ginhawa. Sa darating na Agosto, asahan ng dagdag. At higit pa ron, asahan nating mas dumami pa ang mga programang tunay na may pakinabang hindi lang pangako. Salamat sa pagsubaybay. Kung nakatulong sa ang video na ito, huwag kalimutang ibahagi sa iba na maaaring mangailangan din kita-kits sa susunod na video. Mga kababayan, ingat palagi at sana'y dumating na ang ginhawang matagal mo nang hinihintay. At ito ang balitang kailangang malaman ng bawat pamilyang Pilipino. Sa susunod na buwan, hindi lang dagdag na halaga ang matatanggap kundi dagdag na pag-asa. Huwag mong hayaang makaligtaan mo ito.